Balikan po natin si Susan Enriquez sa EDSA Shrine. Susan. Salamat, Rhea. Dumating na dito si Police NCRPO Chief Superintendent Marcelo Garbo para makita niya, personal niya makita yung mga sitwasyon ngayon dito at malaman kung ano yung mga dapat pang ipatupad para maging maayos yung anti-pork barrel rally at prayer vigil dito nga sa bahagi ito ng EDSA Ortigas dito sa EDSA Shrine. Sir, good morning po. Good morning, Susan, at sa ating mga televiewers. Kasama rin natin si Chief Superintendent Lauren. Siya ang ating District Director ng Eastern Police District at Ground Commander dito sa EDSA Shrine. Okay, sir, kanina, di ba may nakita ho tayo dito, may mga naglagay ho ng posters, placards, streamers. Yun yung sinabi niyo na bawal hong ilagay dito dahil ito ay no rally zone, ano? Paano ba ang magiging natin dyan, patakara? Dahil ito ho ay unang batch pa lang ng mga sasama sa rally. Totoo po yan, pinagbabawal po natin ang pagdadala ng banners, ng mga streamers. Ito po ay isang prayer vigil, hindi po ito political rally. Kaya po ang ginagawa po ng ating kapulisan, pinakikiusapan po natin sila. Yung mga sinasabing bawal yung backpack, papakilinaw nga natin, sir, yan. Paano ba yung bawal ang backpack? Ito po ay kahilingan na rin po ng kaparian ng EDSA Shrine. Sa meeting po namin kahapon, inulit-ulit nila ito. At kagustuhan na rin po ng ating kapulisan ito. Ito po ay importante, lalo-lalo na sa seguridad ng yung prayer vigil na ito. Alam naman natin na malaking bagay ang maidudulot ng pagdadala ng bag sa kung sino man nagbabalak ng masama dito sa event na ito. Ilang tauhan po ng PNP ang nakadeploy natin dito para matiyak na magiging maayos po ito magaganap na pagtitipon ng ating mga kababayan doon sa anti-pork barrel rally? Close to 500, Susan. At depende po kung kailangan po magdagdag tayo ng puwersa. Malapit lang po ang ating headquarters sa Bikutan at Camp Crame. Depende na po sa development. Si Senior Superintendent Laurel. Okay, sir, ano ho ang binigay ninyong kautosan sa mga tauhan ninyo dito sa sakop ng Eastern Police District? Ito po ay sinabihan natin na pakiusapan yung mga nagrarally na may mga placard. Sana ay sumunod sa pinag-usapan. So, mukhang tumataliman naman sila sa pag-uusap. Kaya nakita natin kanina, medyo umalis na sila. Yung kanina, yung mga nakadya dyan, tinanggal na. Opo, siguro na-realize din nila na mali din yung ginagawa nila. Sir, babalikan ko po kayo, ha? Salamat po, sir, Senior Chief Superintendent Garbo at si Senior Superintendent Laurel. Ngayon naman, eto, ha? Okay, si MMDA Chairman Tolentino, sir. Paano ba? Yung bang routing ipapatupad natin? Mamaya pa yan. Pag medyo may epekto na yung kung medyo mabigat-bigat na yung trapiko. Sa ngayon, kumusta yung monitoring natin ng traffic, especially dito sa area na ito ng EDSA Ortigas? Okay pa naman. Nagka-traffic yung kagabi. Yung ulan. Yung kagabi, paano ba nangyari doon, Chairman? Mga flash floods tayo kahit dito sa area na to. May POEA, so yun ang pinagmulan kagabi. At mukhang talagang inabot na ng hating gabi mga kababayan natin. Ano ba nakikita natin problema? Kasi walang bagyo, talagang biglaang pag-ulan lang. Pero inabot tayo ng baha sa iba't ibang bahagi ng metro. May mga multiple accidents din tayo. Yung self-accident dito sa EDSA, yung bumagsak na puno kagabi sa Commonwealth Fairview area. So ito muna tinututukan natin ngayon. Ito muna yung tututukan natin. So yung sinasabi nyo yung rerouting, hindi muna natin ipatutupad ngayon dahil maayos pa naman. Pag yung nagsimula na siguro yung activity rito sa shrine. Mga anong oras nyo ba inaasahan na makaka-apekto sa daloy ng traffic itong aktibidad dito? Siguro bago mag alas 11, meron ng mga naglalakad, gano'n. Paano malalaman ng mga kababayan natin yung mga ruta na pwede nilang daanan kapag nagka-problema na ho dito? Inawas natin kahapon yun. Ina-advise natin na gamitin yung Kalayaan, gamitin yung C5 at yung southbound naman, gamitin yung Aurora. At may mga complement tayong nasa kalye mamaya, katulong ang highway patrol para sa pagdidirect ng trapiko.
Okay, salamat. Si MMDA Chairman Francis Tolentino. So yung pong rerouting ay ipapatupad ho nila kapag nakita nilang nakapekto na sa daloy ng traffic itong magaganap na programa dito sa bahaging ito ng EDSA Shrine. Na ayon po dito sa ating pulis, sa mga organizer, ay magkakaroon ho ng misa mamayang alas 11 at by 4 or 5 p.m. ay malamang daw po na mag-aalis na o tapos na yung programa. Kaugnay po nitong prayer vigil at anti-pork barrel rally dito po sa EDSA Shrine. Balik sa iyo, Rhea. Right, maraming salamat, Susan Enriquez.